Hi guys, kamusta na kayo? Ngayon lang ulit ako makakapag-upload ng video kasi medyo na busy ako nung mga nakaraang buwan. Inasikaso ko yung aking kunting business kaya ngayon lang nagka-time ulit na gumawa ng video. Sa video ito guys, pag-uusapan naman natin guys kung ano nga ba yung mga posibleng dahilan kung bakit nahahack yung ating mga cellphone. At saka ano yung mga palatandaan na ang ating cellphone ay nahack pala. At saka ano natin maiwasan at saka paano natin mabigyan ng ng solusyon yung ating mga cellphone na nahack ng mga hackers guys. I-share ko sa inyo guys yung aking experience noon. Nung unang gamit ko pa lang ng Android phone kasi syempre guys kapag first time kang user ng isang bagay, syempre inosente ka pa kasi wala ka pang alam, 'di ba? Basta ang alam ko lang mag-open ng aking mga social media. Wala na akong alam kung ano pa yung mga ibang dapat nakalikutin sa cellphone. Ganun noon ang aking experience sa unang gamit ko ng Android. Hindi ko alam na nahack na pala ako. Pero guys, ang mga naranasan ko kasi noong first time kong gumamit ng Android phone, nagtataka ako kasi yung cellphone ko, kahit na bago pa lang siya guys, kapag ginamit ko siya, yung nadidrain agad yung battery niya. As in, ang bilis niyang malobat. Tapos sobrang init talaga guys. Parang nakakapaso yung init niya. Tapos naman, kapag may natatanggap akong tawag or may kausap ako sa cellphone, nararamdaman ko talaga na may nagtatap sa aking cellphone. May nakikinig sa kabilang linya. At saka humihina yung performance ng aking cellphone. Minsan siya yung naghahang, tapos minsan naman nagsha-shutdown na lang siya kahit hindi ko naman siya sina-shutdown. At saka paminsan-minsan din nanginginig. Parang may gumagalaw, parang basta siya guys, nanginginig siya. Tapos minsan naman napapansin ko din na may mga apps na lang na biglang na-i-install sa cellphone ko kahit hindi ko naman siya in-install. Tapos may mga sa Messenger ko naman may mga nagpa-pop ups na mga ads. Tapos yung sa mga social media ko naman guys, minsan hindi ko siya malalagin kasi nag-iiba yung password. May nagpapalit ng password. Kaya doon ko talaga nalaman na nahack pala yung cellphone ko. At saka one time din kasi yung kasamahan ko doon sa sa dating trabaho ko, empleyado siya doon sa dating pinapasukan ko. Guys, nag-send siya ng mga picture ko, personal photos ko, sinend niya sa Messenger ko. Nagtaka ako kung paano niya nakuha yung mga picture na yon kasi yung mga picture na yon naka-stack yun sa gallery ko. Hindi ko naman siya ipinost sa social media ko para ay mag-grab niya, makuha niya, 'di ba? Tapos nung tinanong ko siya kung paano napunta sa kanya yung mga picture ko na yon, tumawa lang siya, hindi siya nagsalita. Kaya talaga yung naguluhan ako, parang nagtaka ako kung paano napunta sa kanya. Kaya doon ako nag-isip kung ano nga ba yung pwedeng maging dahilan kung bakit na access ng ibang tao yung picture natin. Tapos yun pala, doon ko nalaman na kapag na-hack pala yung cellphone mo, yun pala pwede palang ma-access ng hacker yung sa gallery mo. Kaya pinag-aralan ko talaga siya guys kung ano yung mga posibleng dahilan kung bakit nahahack yung cellphone natin. Kaya ako na curious ako kasi syempre nung una wala akong kaalam-alam talaga, as in talaga hindi ko alam na pala yung mga message ko pala, yung mga text message ko may mga nakaka-access pala, may nakakabasa, tapos mga pictures ko may mga nakakakita pala. Hindi ko alam na pinagtatawanan na pala ako na kaya pala na minsan kapag may mga ka-text ako parang alam ng mga katrabaho ko kasi halata mo na masisense mo sa kanila na parang pinagtatawanan kanila, pinaparinggan kanila, tapos yung mga parinig nila tamang-tama naman doon sa may ka-chat ka, may kausap ka, 'di ba? Kaya ko talaga yung parang napansin ko talaga na may kakaiba talaga nangyayari sa cellphone ko. So ngayon pinag-aralan ko siya guys kung paano nga ba yung mga posibleng dahilan kung bakit na-hack yung cellphone ng isang tao. Nung nag-research ako, lahat ng sasabihin ko dito guys base lang sa research ko kasi syempre hindi naman ako expert pagdating dyan sa cellphone na yan kasi hindi naman tayo tapos ng electronics para tayo, di ba, maging bihasa tayo dyan sa pagkakalikot ng mga cellphone. Kaya ang ginawa ko na lang, nag-aral ako para ay maprotektahan ko naman yung sarili ko guys kasi nga syempre wala akong kaalam-alam tungkol sa cellphone, tapos hindi ko alam na pinagtatawanan na pala ako ng kapwa ko, hindi ko alam na nakaka-access na pala sila sa cellphone ko. Ang hirap guys, ang hirap kapag
pag na-hack yung cellphone mo guys, wala ka ng privacy. As lahat ng transaction mo dyan sa mobile phone mo, alam ng taong nang hack sa'yo. Kaya talagang pinag-aralan ko talaga siya. Nung nag-aral ako, nag-research ako, doon ko nalaman na pwede ka palang ma-hack sa pamamagitan ng charger. Kapag pala nagpahiram ka ng charger mo, yun daw kasing adapter ng charger, pwede palang buksan yan, tapos pwede silang mag-install dyan kung anong i-install nila. Para ay basta may ginagawa sila guys na para ay maka-access nga sila sa cellphone mo. May ginagawa sila dyan kung anong ini-install nila dyan sa loob. Tapos guys, syempre kapag yung halimbawa ang humiram ng charger nyo, siya, yung infected yung cellphone niya sa virus, tapos ginamit yung charger nyo, tapos isa-charge nyo rin yung phone nyo, nagta-transfer pala, pwede palang i-transfer yung virus sa pamamagitan ng USB ng charger. At saka guys, napag-alaman ko rin base sa research ko na kapag pala nagcha-charge ka sa mga public charging station, prone pala yun sa guys, sa mga hackers, kasi yun palang doon yung mga USB nung sa charging station, pwede palang may naka-install yun na hardware na kapag sinalpak mo yung cellphone nyo, pwede siyang mag-download ng malware sa cellphone nyo. Diba yung malware na yun yung software na pwedeng magnakaw ng mga personal information nyo dyan sa diba, sa cellphone. Natakil ko na noon yan sa sa video ko na sa pamamagitan ng malware na yun, pwedeng makuha ng hacker yung mga personal information nyo, makuha nila yung credit card numbers nyo, yung bank account numbers nyo, makuha nila yung mga password nyo, pwedeng makuha yan kapag na-access ng hacker yung cellphone nyo. Tapos guys, nalaman ko rin na sa pag-connect pala ng mga public wifi na yan, prone din pala yan sa mga hackers guys. Meron silang tools na ginagamit dyan para ay ma-hack nila yung cellphone nyo. Hindi natin alam kung ano yung mga tools na ginagamit nila dyan kasi sila nang nakakaalam yan. Pero base sa research ko, pwedeng gawin yun guys na na ma-hack yung cellphone nyo sa pamamagitan ng pag-connect nyo sa mga public wifi na yan. Delikado palang mag-connect sa ganyan. Tapos guys, meron din yung sa mga naman, yung sa mga malicious, mga links na yan, mga malicious codes, pwede kayong niyan, pag nagkiklik-click kayo ng mga malicious link na yan, pwede rin kayong ma-hack sa ganyan kasi nga isa yan sa mga ginagamit ng mga hackers para sila ay maka-access sa mga cellphone nyo. Tapos yun ding sa email naman guys, meron din pala yun, pwede din palang ma-hack ang tao sa pagkiklik ng mga email na yan, kung anong baka infected ng virus yung email na sinisend sa inyo. Tapos meron din yung mga infected na website pala, yung mga nagkiklik na lang tayo ng basta-basta sa mga website na yan, meron pala iba dyan infected ng mga viruses, pwede pala tayong ma-hack sa ganung paraan. Kaya guys, mag-ingat na lang talaga tayo guys, kasi katulad sa atin na wala naman tayong alam sa mga ganung bagay, hindi natin alam na gumagamit tayo ng cellphone natin, hindi natin alam na may mga naka-access na pala, may na-hack na pala yung cellphone natin, wala tayong kaalam-alam, lahat na ng transaction natin, alam pala ng ibang tao, may mga nagmamanman pala sa atin na wala tayong kamalay-malay. Kaya dapat lang talaga guys, may kunting kaalaman din tayo sa mga regarding sa mga bagay na yan, kasi nangyari yan sa akin guys. Mahirap talaga mawalan ka ng privacy, pinagtatawanan ka na ng iba nang wala kang kamalay-malay. So ngayon guys, pag-usapan naman natin ano nga ba yung mga signs na yung na-hack pala yung cellphone nyo. Katulad nung sinabi ko, nasabi ko na kanina na yun nga, mabilis ma-drain yung battery, tapos ay humihina yung performance ng cellphone. Tapos ay may mga bigla-bigla na lang nagpa-pop up na mga ads tulad sa Messenger. Tapos may bigla na lang na nai-install ng mga apps diyan sa cellphone nyo. Hindi nyo naman in-install, bigla na lang makikita nyo na may na-install na mga apps na mga parang hindi siya familiar sa inyo guys, kasi ilang beses na yan nangyari sa akin. Tapos humihina yung performance ng cellphone, katulad nung sinabi ko na bigla na lang naghahang, nanginginig yung cellphone ko, tapos bigla na lang nag-shutdown siya kahit hindi ko naman siya sina-shutdown. Yung mga ganun, naranasan ko yan noon guys. Tapos yun nga, may nagtatap sa cellphone ko kapag may kausap ako, may nakikinig sa kabilang linya. Naranasan ko yan noon guys. Naman yung share ko naman sa inyo kung ano yung mga
kung ano yung dapat nyong gawin para maiwasan yung ma-hack yung cellphone nyo, ano yung mga paraan rin yung gawin para maiwasan nyo yung ganon. Una guys, huwag kayong gumamit ng ibang charger kapag nagcha-charge kayo. Kailangan yung kung ano yung charger ng cellphone nyo, yun lang yung gamitin nyo. At saka guys, kung hindi man maiwasan, may mga travel kayo, may mga biyahe kayo sa malalayo, tapos syempre, di ba, pag malayuan ang biyahe, hindi mo maiwasan na malubat yung cellphone mo sa maghapon na na nasa biyahe ka. Bumili na lang kayo ng na power bank, guys. Tapos i-full charge nyo, doon nyo isa-charge yung cellphone nyo kapag nalubat na. Tapos, guys, pwede nyo rin gawin, guys, i-enable nyo yung authentication factor dyan sa cellphone nyo. Di ba, may two-way na authentication factor. I-enable nyo yon. Tapos, gumamit kayo ng mga strong na password, combination of upper at saka lower case. At saka, para mawala yung guys, mawala yung panghahack yung hacker, mawala ng connection sa inyo, yung mawala ng access sa inyo, guys. Pwede nyo gawin, guys, kasi ginawa ko noon, nag-factory reset ako, phone reformat ako. Ako lang mag-isa, guys. Ginawa ko sa sarili kong paraan, nanood lang ako sa YouTube kung paano gawin. Nagawa ko naman siya, guys. Awa ng Panginoon, nagawa ko siya. Kaya kayo, guys, at pwede nyo lang gawin yung mga ginagawa ko. Mag-observe kayo dyan sa cellphone nyo kasi baka mamaya na-hack na pala yung cellphone nyo. Mahirap, guys, kasi kung na-hack yung cellphone nyo, may access yung hacker sa inyo. Pwede kayong i-scam, guys. Lahat ng, halimbawa, guys, yung mga nyo, diba, sa gallery nyo, may mga picture dyan. Halimbawa, may mga sexy photos kayo, may mga nude photos kayo, mga hubad na picture nyo dyan. Pwede nilang gamitin yan, guys. Ipapatubos sa inyo yung mga picture nyo. Kapag hindi tubusin, ikakalat nila yung picture nyo. O pwede nilang ibenta sa mga dark web. Ganon din sa mga nyo, sa mga video nyo. Halimbawa, meron kayong mga scandal dyan sa cellphone nyo. Ma-access ng mga hacker yan. Pwedeng ibenta sa dark web yan. Tapos, yun namang sa mga nyo, sa bank account nyo, pwedeng ma-access ng yan. Mamaya, na-withdraw na pala lahat ng pera nyo sa bangko, wala kayong kaalam-alam. Tapos yung sa credit card, kapag nahack kayo, ma-access din ng hacker yan. Personal information nyo sa sa credit cards nyo, ma-access ng hacker yan kapag na-hack nila yung cellphone nyo. Kaya, mahirap talaga kapag ng hacker yung cellphone nyo. Kaya mag-ingat talaga kayo, guys. Mag-obserba kayo, guys, kung ano ang performance ng cellphone nyo kasi baka mamaya na-hack na pala yan ang wala kayong kaalam-alam. Biktima ako dyan, kaya ginawan ko ng video para naman ay makatulong ako sa inyo. Hanggang dito na lang, guys. Hanggang dito na lang yung aking video sa araw na ito. Sana ay nakatulong ako sa inyo kahit papano. Naman kung nagustuhan nyo yung video ko, paki-like nyo yung video ko. Paki-subscribe yung aking channel. At saka, huwag nyo kalimutan pala i-click yung notification bell para ma-notify kayo sa tuwing mag-upload na naman ako ng panibagong video. Hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye. God bless you all.